Kasabay ng pag-anunsyong tatakbo siyang Pangulo, huminang tawad si Vice President Sara Duterte sa kanyang umanong ambag sa pagkapanalo ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022. At ayon naman sa Malacanang, may mga bagay na mas dapat ihingi ng tawad ng Vice Presidente. Ngayong araw din, inihain sa Kamara ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Saksi si Ian Cruz. Mahigit 2 taon pa bago ang eleksyon 2028. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Nagdeklara na si Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pinakamataas na posisyon sa bansa. I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Kasabay niyan, humingi siya ng paumanhin sa mga Pilipino sa naging ambag niya sa pagkapanalo ni Pangulong Bongbong Marcos. Tumakbo sila bilang magkatandem noong 2022. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Sa kanyang talumpati kanina, ipinaliwanag ng bise ang umano'y mitsa ng lamat sa pagitan niya at ng dating katandem sa Uniteam. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian. Pinili kong umalis sa kabinete kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Patawad. Kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Matapos ang anunsyo, hindi na muna pinaunlakan ang mga gustong magtanong sa bise. First question. Next time na ang question. Oh. Thank you. Oh. Good morning. Iniwan ko kay JC yung kabuuan ng speech. Ang anunsyo ng bise na tatakbo siya sa pagkapangulo, ikinatuwa ng ilang taga Davao. Of course, gusto gid nako si BP gud ang atong president. Mahilak yung kugili. Actually, deserve yun kayo. Kay actually, diri sa Davao, ato naman yung na patunayan na naadjud siya na-achieve and then maayod po siya namuno. Tugon naman ang palasyo sa plano ng bise. Good luck. Yan din daw mismo ang sabi ng Pangulo. Can you describe to us how he said that? Ito po ba ay may good luck po kasi na sincere, may good luck na sarcastic? Kapag po kasi nagsasabi si Pangulo ng good luck, nakangiti naman siya eh. So, kung sarcastic to o hindi ko masasabi. Nagbigay rin ng komento ang Malacanang sa paghingi ng paumanhin ni Vice President Duterte sa pagkakahalal sa Pangulo. Ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay Uniteam. Kaya wag niya pong suluhin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. Kasunod nito, ang mahabang listahan ng mga mas dapat daw ihingi ng tawad ng Vice-Presidente. Pinag-uusapan po ba ang korupsyon, ang katiwalian? Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay ng confidential funds ng kanyang dalawang opisina at the time, OVP
at ng DepEd. Dapat din daw humingi ng tawad ng bise para sa extrajudicial killings, sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, sa pagpapakalat ng fake news, sa palpak daw na pamamalakad sa DepEd at ang paninira raw sa administrasyon. Sinagot din ng palasyo ang mga banat ng bise na lubog sa baha ang bansa. Bagay na nangyari rin naman daw noong panahon ng kanyang ama. Inanunsyo ng bise ang desisyon nitong tumakbo sa pagkapangulo sa gitna ng kinakaharap na impeachment complaints at halos isang linggo bago ang confirmation of charges hearing sa kaso ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Para sa Makabayan Block, taktika raw ito para mapigilan ang pag-usad ng impeachment case laban sa kanya. Malinaw na kalkulado yung timing ng announcement bago isa lang at lumarga yung impeachment complaint laban sa kanya sa Kongreso. No, siguro tingin niya, matatakot niya, masisindak niya ang mga kongresista dahil patakbo siyang presidente. Pero makikita natin na dahil napakatibay ng batayan sa kanyang impeachment, hindi ubra yung ganyang mga gimmick at malalantad muli, no, ang kabulukan sa ginawa niya sa confidential funds. Ito yung attempt nila para i-reframe yung narrative na lahat ng nangyayari ay dahil tatakbo siyang presidente. Hirit naman ni Senior Deputy Minority Leader Representative Edgar Erice. Kapag kinonvict si VP Sara, magagalit yung kanyang supporters, which is about 30+% ngayon, baka mag-gather pa ng public sympathy, baka kahit sinong Duterte ang lumaban, manalo. 3 impeachment complaint ang hawak ngayon ng tanggapan ni House Speaker Bogie D. at hinihintay ng mai-refer sa House Justice Committee. Kabilang sa reklamo ang isyu ng maanomalya umanong paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd. Umano'y panunuhol sa mga opisyal ng DepEd, pagkontrata sa isang gunman para umano ipapatay ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Hindi pagdeklara ng lahat ng kanyang maaari-arian sa kanyang salin at pagsusulong ng political destabilization at sedition. Kabilang din ang mga yan sa inilatag ng mga basihan sa ika-4 na impeachment complaint laban sa bise na inihain kanina sa Office of the House Secretary General. Inihain ito ng isang attorney Nathaniel Cabrera at inendorso ni Manila 6th District Representative Benny Abante at House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega. Sa isang pahayag, sinabi ng defense team ng bise na ang sunod-sunod na paghain ng reklamo ay hindi nangangahulugan na totoo ang mga aligasyon. Gaya raw ng mga nakaraang reklamo ay tutugon sila dito sa tamang panahon alinsunod sa konstitusyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.